Alright mga pare, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan. Ako po, na-miss nyo ba ako mga pare? I miss you guys, I miss you, I miss you. Pasensya na dahil alam nyo na medyo nagpahinga pa tayo, galing tayong Davao. Ikwento ko lang muna ang experience natin sa Davao bago tayo mag-umpisa sa kakainisan natin mga pare ha. Kasi nung unang pagpunta namin ng Davao, anyway, syempre, hindi naman natin may iwasan, may mga delay flights talaga. At ang sinakyan namin yan, ano ba yan? Philippine Airlines. So, yan. Okay naman yung pagpunta namin. Medyo may mga turbulence lang. At nakikita nyo naman dyan sa video natin dahil si Sir Jack, alam mo na, takot daw siya sa heights. Kahit lagi na siyang nabiyahe sa ibang bansa. Now, pagbaba natin ng Davao, syempre, kilala din tayo doon kahit papano, kahit hindi naman tayo ganun kasikat, kilala din naman tayo at may mga nagpapapicture sa atin. Shout out nga pala doon sa karinderyang kinainan namin dyan nung pagbaba namin dahil gutom tayo eh. Kasi hindi na tayo kumain doon sa airport, dyan na tayo kumain pagbaba natin ng Davao. So sa airport ng Davao, mainit yung pagtanggap sa atin. Talaga namang masasabi mo na yung tao sa Davao talagang mababait. Talagang mapalabati, masiyahin. Oh, so pagbaba namin diyan, mabango na kagad, di ba? So mabango diyan sa Davao at yung kinainan nga natin diyan. Shout out dun sa mga workers ng KOJC. Maraming salamat po sa pag-aasikaso nyo sa amin dun sa may karinderya. Hindi ko na nakalimutan ko. Basta may picture kami diyan at ang sarap ng pagkain. Sa sobrang alam mo yung mga takaw tingin kami kasi gutom na gutom. Masarap yung pagkain pero hindi namin maubos sa sobrang dami. Pero lahat masarap kaya gusto namin tikman lahat. At ayun nga, pagpunta namin ng hotel, tuloy-tuloy na. At na-meet nga natin unang-una, pumunta kami doon kay Sir Bong Duterte dahil yun nga ang unang pakay namin dyan. At malungkot tayo na pumunta doon. Dahil nga alam mo na, si Sir Bong kaibigan, parang hindi yung malaking tao na yun, Duterte yun mga pare. Pero hindi kami tinuring na ibang tao. Kumbaga, hindi niya kami tinuring na wala, mga vloggers lang kayo, mga ganyan lang kayo, mga maliliit lang kayo. Hindi, iba. Iba talaga. Talagang pag kinausap mo si Sir Bong, parang kanyang kaibigan. Kaibigan ka talaga niya. Oo, kasi nakausap ko 'yan nung andiyan kami sa may Manila, sa may Makati. Nag-inuman kami diyan. Yun yung unang first time. First time kong ma-meet si Sir Bong at napabilib talaga ako. Biruin mo. Ano na 'yan, Duterte 'yan pero napaka-humble. At pagkausap mo nga siya, parang hindi ka iba. Parang hindi ka ibang tao, kaibigan talaga. Sabi niya nga tinanong ko, "Kamusta po si PRRD doon sa Dahig?" Sir Bong, okay naman siya. Medyo siyempre, sanay siya sa ng lakad, ng gala, malungkot. Pero so far, sabi niya naman, okay naman si PRRD. Kaya siyempre, malungkot din bilang isang kapatid niya na nandoon. Kwento-kwentuhan habang nagyoyosi si Sir Bong. At yun nga, nung pumunta kami dyan sa may niya, sa kanilang bahay, nakakalungkot. At ganun din, medyo may saya din kasi nandun nga si Sir Jack, nagngungulit. At masaya naman, pero hindi mo maiiwasang malungkot pag nakikita mo yung picture ni Sir Bong, wala si Sir Bong, wala siya dun, di ba? Hindi natin siya nakakausap. At least kahit papaano, alam natin na etong si Sir Bong Duterte, alam natin ang pupuntahan. At sa langit nga yun. Dahil isa siyang mabait na kaibigan. Hindi lang isang mabait na kapatid, pati kaibigan para sa aming mga banateros. Sino ba naman ng banateros para kaibiganin ng isang Serbong Duterte, di ba? At pagkatapos nga nun, na-meet na natin itong si Mayor Baste na halos di naman kami nagkakalayo ng itsura. No? Iba ang dating. Iba ang dating pag ni Mayor Baste. So, ang kwentuhan namin is more politika, may mga politika pero mas ang kwentuhan para magtropa lang. Hindi kami nagkwentuhan ng parang anong plano. Walang ganong plano. Walang plano natin sa mga susunod na May mga political, syempre, bilang political vloggers, may mga tanong tayo dyan. Pero so far, yung mas maraming pinag-usapan namin, more on parang mga personal life namin, mga
kwentuhan tungkol sa music kasi yan si Baste sa nag-ano yan, musikero. Sabi niya nga hindi ko alam kung bakit ako nasa politika gusto ko lang naman tumugtog. So yan, kwentuhan kami, tinanong ko siya, "Sir, anong paborito mong gitara?" Iba-iba pero meron akong gustong gitara talaga na Tapos nagtanong ako ng mga effects, yung guitar effects, yung mga gano'n, mga tanong music. Tapos kung ano yung paborito mong banda, ganyan, kwentuhan. Masaya, masaya yung time na yon. At siyempre, nagpasaya ulit. Mas lalo nagpasaya si Sir Jack. Ang daming tanong ni Sir Jack. Kaya si Mayor sabi pa nga ni Sir Jack, natatawa ako dun sa tanong niya, "Mayor, may pasok ka ba bukas?" Sabi niya, "Oo, 8:00 pasok ko bukas." "Wag ka na munang pumasok, mag-inuman na muna tayo." Natawa lang si Mayor Baste. Eto yan ang experience namin. At syempre, yung experience pa ng pagpunta natin dun sa 911, nakikita nyo naman yung 911 Central na pinost natin diyan. Talagang grabe, maiinggit ka talaga sa Davao dahil sa husay ng kanilang mga politiko diyan, ng mga Duterte diyan sa Davao. Ang galing. Biruin mo yung 911, private yun, LGU ang may gawa nun, 'di ba? LGU yun, ginastosan ng LGU, yung pondo ng bayan, dun talaga nilagay. At hindi mo makikita dun sa mga truck o kung saan man na may pangalang Duterte at mukha ng mga Duterte, walang ganun. Talagang ang nakalagay, Davao City Life is Here. So yun ang mga nakalagay. Government ng Davao, di ba? Yan ang mga nakalagay dyan. Wala kang makikita kahit anino o yung pangalan ng mga Duterte. Kahit maliit, wala. Ganyan ka ano namang masasabi natin dyan? Ganyan ka tapat ang mga Duterte. Talagang putya, walang epal. Mo makikita na hindi epal ang mga Duterte. At hindi kulang nga ang isang linggo dahil nga balak pa namin sanang puntahan yung mga flood control project ni Congressman Pulong at ng Davao City. Hindi na kinaya dahil nga syempre kailangan natin magpahinga at ang oras natin, kailangan din natin ano mo yun, magpatulog, di ba? Yung maghapon ko nga doon, nauubos talaga Kasi paglabas mo, may kainan na, maglabas mo, masaya, maraming tao, hindi ka matatakot. At mura bilihin hindi ganun kamahal. Kasi yung mga produkto ng Davao, hindi na nila kailangan kumuha ng mga produkto from ibang lugar, from other places. So meron na sila doon, mga lokal. Tama sa sarap ang mga nila, more on restaurant sila. Yung mga Jollibee doon, di pinapansin restaurant kasi masasarap magluto ang mga Davaoenyo. Kaya ayan, ang experience natin sa Davao sana magtuloy pa. At makabalik ulit tayo dyan. Maraming salamat sa mga Davaoenyos na sa atin, na nagpa-picture, nakipag-kwentuhan, kumbaga masaya. Maraming salamat. And syempre sa KOJC dyan, kasi kumain tayo dyan sa KOJC. Maraming salamat dyan sa mga KOJC member na nag-asikaso sa atin. Maraming salamat po sa inyo at palakpakan. Ang lupit ng Davao experience natin, kakaiba. Ang lupit. Pero syempre, hindi mawawala ang banatan ngayon. Balik tayo dito at balik banatan na naman tayo dahil meron na namang mga maiinit na issue na sa ating lipunan na hindi natin pong pagpikit balikat. Tama ba yung sabi ko? Eto, umpisa na natin tong si Ate Shawi. Kasi eto mainit na issue din to. Teka lang, hanapin ko lang yung isang salt na 20 Vice President. So, natin to kunin ko lang. Baka kasi nakakalimutan ng mga tarantado na to na, saan na ba yun? Ba't wala? Hanapin ko lang mga pare Ba't wala yung iba? So ito mga pare, ito yung hindi pa to final I think Kumbaga ito yung 94% nung eleksyon nung 2022 sa Vice President. Kasi sinasabi ni Sharon, mali daw yung pagpili ni Bongbong Marcos kay BP Sara. Mali nga ba? Kasi isipin nyo mga pare, eto si Kiko Pangilinan, 8 million. Unlike dito kay BP Sara, 30 million. Dito as of May 10, to election 2022, 4:02 AM to. And from 94% of election return. So ayan po yan, 30 million na yan. Pero yung final is 32 million na si BP Sara. So mali daw ang pagpili ni Bongbong Marcos kay BP Sara as a Vice President.
ni anak ng putya. Eh baka lalo kayong matalo kung si Kiko Pangilinan ang pinili niya ni Bongbong Marcos. Putang ina, dinala nga lang ni... Isipin nyo mga pare, si Bongbong Marcos 31 million, si VP Sara 32 million. Kung iisipin mo, bakit mas lamang si VP Sara kung mas malakas si Bongbong Marcos doon sa Vice President kay Duterte? 'Di ba? Dapat mas mataas ang presidente. Eh bumaliktad eh. Mas mataas ang Vice President kaysa sa presidente, 'di ba? Mas maraming boto. Ibig sabihin, dinala ni VP Sara etong si Bongbong Marcos kaya lang nanalo 'yan. O eto, panoorin natin tong video ni Sharon Cuneta. Nagbiro si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang pagpili ng Vice President sa nagdaang 2022 elections. Kumanta si megastar sa isang event sa Foro de Intramuros sa Maynila kung nasaan sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Itinuro ni Ate Shawi ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na nasa event din. Matatanda ang kumandidato rin sa pagkabise si Pangilinan pero natalo kay VP Sara Duterte. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Bago yan, pinlex din ni megastar ang kanyang Senior Citizens ID. Sabi ng icon sa kanyang caption, aging is a privilege. Wala kaming pake sa pagtanda mong tanga ka. Hindi, putang ina papansin, no? Mali ang choice, no? Putang ina, kung si Kiko ang pinili ni Bongbong Marcos, mali ang choice talaga niyan. Putya kasi pares silang laglag, talo sila for sure. 'Di ba? Hindi nga umabot ng sa kalahati nung ni BP Sara si Kiko eh. 'Di ba? Tignan yung boto ni Kiko. Tignan yung boto ni BP Sara, 32 million. Kay Kiko, tang-inang yan. Tapos sasabihin mo, mali yung choice. Puta, baka pareha silang malaglag kung nagsama yung dalawang tanga. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan. At meron pang meron pang picture na nakita o sinasabi si Sharon Cuneta. I think ang sinabi ni Sharon Cuneta dyan na nag-iisang BP ng BP Sara ng Pilipinas. Basta may mga ganun hindi ko lang matandaan kung paano yung pagkakasabi niya. Pero ganun. So plastic si tanga. Plastic ka, Ate Shawi. Ikaw masyado kang papansin eh. Puta, mali yung choice mo. Kiko, putya ang pogi ni Gabi eh. Ewan ko kung sino nagloko dyan, pero tangin lang yan. Magpapalit ka na nga lang, yung mukha pa matching. Anyway, paano na yan? Medyo panlalait na yan. So yan, ang natin. Punta yan ni Sharon, huwag kayong dyan. Punta, papapansin. Ang aga nyo ang aga nyo papapansin Kasi baka mamaya, ito si Kiko Pangilinan, tumakbo na naman tong Vice President. O baka mamaya, mas baka tumakbo pa yan ng presidente. Putang ina yan. Hindi nga natin alam kung paano nakaupo yan bilang senador eh. Oh, 'di ba? Nagtataka tayong lahat paano naging senador yan si Kiko. Kasi putang ina, wala naman yan sa survey. Weird, 'di ba? Kasi alam nyo, ang tingin ko dito, pinaghati-hati to mga pare. Pinaghati-hati para walang magkaanuhan. Kasi yung kay Bongbong Marcos, kung anong in-endorse si Bongbong Marcos, kumuha doon sa mga Pinklawan at kumuha doon sa mga Duterte, 'di ba? Kung tutuusin, kitang-kita naman natin sa absentee votes na ang mga Duterte o yung Duterte ang binoto ng Pilipino. At alam naman natin yan, kitang-kita sa survey yan. Pero nagulat na lang tayo, biglang naglabasan tong mga tanga na to, si Bam Aquino. Magtataka ka dyan at nagtataka ka rin na si Senator Bong Revilla ay hindi nakapasok sa Magic 12. Magtataka ka dun. Kasi isa yan sa pinakamalakas na senador. Kahit batikusin nila yan, marami pa rin naniniwala at nararamdaman yung mga ginawa niyan. Kaya nga ito panoorin natin to mga pare, itong issue dito kay Senator Bong. Para po sa amin. Ay, mali. Ito muna, bago yan si Soto. Mangyak-nyak si dating Senador Bong Revilla nang dumating sa Justice Department. Di naman Yan mangyak-nyak. ay para humarap sa preliminary investigation ng kanyang plunder case kaugnay sa flood. Itong bilyonaryo kayo hindi naman mangyak-nyak ba yan? Hindi mangyak-nyak, putang ina itong mga to. Bilyonaryo TV putang ina nyo Bilyonaryo Channel Ewan ko sa inyo. Yung unang-una, chinat nyo pa si Sir Jack Kung pupunta putang ina ninyo halatang-halata kayo Kasabay niyang nasa DOJ ang ilang co-accused sa kaso. Ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara,
at former DPWH Regional Director Gerard Opulencia. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nagkakasa sa akin. Nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opulencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 na respondents, 3 nasa Witness Protection. Ayan kasi yung pinagtataka natin. Bakit itong tatlo na to, di ba, yung inakusahan, sila nung una. Dahil nga yan si Bernardo, yan ang parang ulo ng mga katarantaduhan ng ginawa. Kasi nga, siya ang Yusek eh. At itong mga engineer niya, ito si Alcantara at sila Hernandez, putya na parang nagulat tayong lahat na bigla na lang silang state witness. Nasa Witness Protection Program na sila, WPP. Kaya, putang inang itong mga to, ito yung mga gumawa ng katarantaduhan dahil lang tinuro nila si Senator Bong Revilla na yun ang parang pinapalabas nilang mastermind at binigyan ng pera, papasok na sila dun sa Witness Protection Program. Diba? Nakakapagtaka nga. Buti na lang, kahit papano, binali na to na hindi pwedeng kahit nasa under Witness Protection Program sila, makakasuhan pa rin. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Lacson ha. Yun yung nakita natin noong nakaraan eh. Ang weird eh. Putang ina, lahat sila ng tumistigo o yung mga statement nito ni Bernardo nakakapagtaka pa iba-iba. Iba-iba yung sinasabi, 4 na beses to nagpalit ng statement at tinuro nga si Senator Bong. At yung date, pa-iba-iba rin. Ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng basihan para makasuhan yung isang tao dahil sabi-sabi lang yan. 'Di ba? Kailangan maglabas ka ng konkretong ebidensya na magsasabi o magpapatunay na talagang inabutan mo, binigyan mo ng pera, pumunta ka sa Cavite sa isang bahay ni Senator Bong Revilla at masasabi natin na yun talagang nangyari. Kailangan magbigay ng ebidensya kasi kung babase lang tayo sa mga sinasabi ni Bernardo o babase lang itong mga judge sa sinasabi ni Bernardo, putang ina katarantaduhan yan. Bakit? Sabi-sabi unang-una nagpari-iba-iba pa ng statement o doon pa lang kaduda-duda na Tapos yung date pa iba-iba. Putyang ina. Kasi kung magtama yung date na yan at naglabas ng ebidensya itong kampo ni Senator Bong na nandito yung schedule namin at binigay mo yung gantong petsa, puta tapos ka kagad. Kaya iniiba-iba nila para meron silang option na baguhin. Kaya nga kaya nga makikita talaga ng mga Pilipino, makikita ng mga tao na tinatarantado talaga tayo para lang malihis yung totoong mastermind. Na sino? Si Bongbong Marcos at itong si Romualdez. Diba? Makikita natin yan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, may babanggitin tayo, may babasahin tayong article patungkol dyan. Para mas mapagbigyan linaw. Isa lang matitira. Kung titingnan nyo yung mga affidavit o salaysay ni Yusek Bernardo, makikita nyo na nag-iiba-iba yung kwento niya. Saan nag-iiba-iba? Una, magkakaiba yung mga petsa kung kailan di umano binigyan ng pera o dinala yung pera sa bahay ni Senator Bong. Doon pa lang, kaduda-duda na. Diba? Kaduda-duda iba yung petsa na binibigay. Kasi kung magbigay ng petsa si Bernardo na ganitong araw, ganitong oras, ganitong petsa, babanggain nila yun sa sa schedule nila. Excuse me. Babanggain ng kampo ni Senator Bong Revilla yung schedule nila dito. Eto, nandito kami nung panahon na yan, yung sinasabi mo. Boom, talo na kagad. Kaya ginagawa nila, nagbibigay sila ng mga ibang petsa para may option kung saan tatama yung gusto nilang o yung plano nilang pakikipagkita kay Senator Bong at ayusin nila yun. Wala naman imposible ngayon sa gobyerno nito. Kayang-kaya nilang baliin yung batas. At putang ina, di ba? Pinag-usapan natin nung nakaraan bago tayo pumunta ng Davao, yung gusto nila ng inhibitation para doon sa kapatid ni Bernardo na pag-aaralan daw within 2 days. Pero ano nangyari? Pagdating nung hapon, may resulta na sila na hindi inhibit yung si Miranda. Tangina nyo, makukulayan talaga yan. Kasi kung wala kayong kung wala kayong kung wala kayong tinatago o wala kayong takot na magtuloy-tuloy yung makakasuhan yan si Senator Bong Revilla base dun sa mga ebidensyang sinasabi o yung hearsay na ebidensya ni Bernardo,
Anak ng putya, hindi kayo matatakot na mawala yan si Miranda dyan. Mas nakakapagtaka nga dahil pinag-stay nyo si Miranda, ano to? Kaya ang tingin ng tao ngayon, ang tingin ng mga Pilipino, putang ina, bakit in-stay nyo yun? Makukula yan. Kapatid nga yun ng abogado ni Bernardo eh. Oh, at ang bilis pa ng resulta. Putang ina, pagdating dito kay Senator Bong Revilla, ang bilis nyo kumilos ha. Pagdating sa mga flood control, ang tatagal ha. O bakit tahimik si Pangandaman ngayon? O puta, pag-uusapan natin niya mamaya. Tahimik si Pangandaman na yung mga katarantaduhan dyan sa na nangyari sa mga unprogram appropriation, putya siya yung nun. Siya yung nasa DBM. Tangina, kamot ulo talaga tayo mga Pilipino sa pinaggagawa ng mga tarantado na to. Putang inang yan. Oh, ang bilis nila, 'di ba? Ang bilis pagdating sa mga kalaban nila sa politika. O hindi natin mapagkakaila kahit sabihin mo na etong si Senator Bong Revilla, tumakbo to under Bongbong Marcos. Syempre may makinarya May ganyan ang laro sa politika. Natural 'yan. Ngayon, putang ina, syempre hindi pumirma yung mga pamilya nito, yung sila Kong Lani, sila Kong Jolo sa impeachment ni BP Sara. So, natag-ula agad sila na putya, ito yung pamilya na ano to. Maka Duterte tong mga to. O, sige, tumakbo ka under sa amin pero hindi ka mananalo. Ngayon, tatargeting ka namin pagdating ng panahon na kailangan namin ng panakip butas. At hindi lang siya ang tinatarget pati yung mayor dyan sa Bacoor na si Mayor Strike. Putya ina, syempre, may mga bagay na hindi naman agad-agad na natutupad. Putang ina, yung ibang mga vloggers dyan, halatang bayaran, inaraw-araw yung Bacoor. Oh. Di ba? Tapos itong si John Vic, putang ina, ang gusto, ano daw, anti-epal. Di ba? Anti-epal. O sige, anti-epal. Putya, pero siya yung pinaka-epal noon. Siya yung pangunahing epal. Anong ginagawa niyan? Lahat ng bukyo na kulay blue, putya, may Governor Remulla. Lahat ng waiting shed, may Governor Remulla. Puta, lahat ng ano. Kung saan ka lumingon, may Governor Remulla na nakalagay. O, sinong epal? Diba, ikaw? Gago ang puta. Iba-iba yung petsa. Pangalawa, nag-iiba-iba yung amount. Okay? Oh, yun pa. Nag-iiba-iba yung number ng deliveries. Sa labas naman ng DOJ, nagtipon ang mga taga-suporta ni Revilla. Buwelta nila kung sino pa ang tunay na may sala, sila pa ang nasa Witness Protection Program. O, diba? Iwala rin silang maabswelto si Revilla. Manatiling nakatutok sa bilyon. Hindi, maabsuelto yan kung dadaan sa due process kasi makikita yung mga butas nung ng ang tawag dito nitong gobyerno na to 'Di ba? Makikita yung pagtuturo sa kanya na hindi talaga totoo. O bakit? Putang ina, unang-una yung sa statement pa lang sabog na Yung iba-iba yung petsa tsaka yung amount, 'di ba? Doon pa lang putang ina, alanganin na yan. Tapos, ayun ang pinapakinggan ng mga judge dyan. Ewan ko sa inyo, ginagalang natin yan. Pero putang ina, dapat gawin nyo sa due process nyo yan. Hindi pwede yung basta. Kaya nga yung Miranda, judge, medyo kaduda-duda yun Pero, wala na nagdesisyon na sila. Putang ina, hawak nilang kapangyarihan O eto, punta tayo dito kay Bernardo. Ito pag-usapan natin to. Kasi meron tayong, ito, yung private organization na NITA. Ito is National Institution for Transparency and Accountability. Ito yung NITA na nagko-question sa bakit si Bernardo nakapasok sa Witness Protection Program. So tinagalog natin to at ito nga basahin ko lang sa inyo. Iginiit ng National Institute for Transparency and Accountability o NITA na hindi umano dapat gawing state witness si dating Department of Public Works and Highway Undersecretary Roberto Bernardo. Bakit? Sabi ng NITA, Executive Director si Carlos Ayala, ang mismong mga pahayag ni Bernardo ay nagpapakita na siya umano ang may pangunahing papel sa paggalaw, paglalaan at umano'y maling paggamit ng bilyong-bilyong pondo ng bayan. Unang-una mga pare, let's basic. Putang ina, Cavite to Bulacan. Bakit ka Okay, sinasabi nila gumawa daw ng para daw masabing malayo sa Cavite para hindi daw masilip si Senator Bong Revilla. Kaya sa Bulacan gumagawa. Putang ina, unang-una, hindi senador ang may hawak niyang mga budget na yan. Ang may hawak niya yung mga district. Mga distrikto, mga congressman ang may hawak niyan. Paano gagawin ng senador sa distrikto? Putang ina, baka magalit pa yung doon, yung kongresista doon. Ba't niya alam ka dito? Senador ka ng
Pilipinas, bakit pinapakilaman mo kami dito? O, doon pa lang putang ina. Kaya nga ang weird eh. Ha? O, sino pang inaano nila? Si Senator Cheese. Diba? Dinadali din nila yan. Doon sa, anong tawag dito? Doon sa 30 million. Diba? Tinutugma. Eh, putang ina, napatunayan. Naglabas ang, ang COA na tama naman yung ginawa o pahiya kayo ngayon. Well, si Cheese Escudero, si Senator Cheese, medyo alanganing targeting kasi unang-una, abogado yan. Saka hindi naman yan ganun ka sikat si Senator Cheese. Pero hindi yan ganun kasikat kagaya nito ni Senator Bong Revilla na madaling targetin. Unang-una, ang pinapakalat nila, dati na nga daw nakulong yan, inulit na naman. Anak ng putyang inang mga utak yan. Yung iba doon, naniniwala. Ha? Naniniwala sila doon. Butang ina, sana nag-research muna kayo mga pare. Yung ibang mga tanga dyan, nagre-research muna kung bakit nakulong si Senator Bong. Kasi hindi siya tumanggap dun sa kay Corona. Diba? Ang napapagbalitaan, di umano, ay nagbibigay sa mga senador ng 50 million para sa pirma para ma-impeach si Corona. O di ba? Hindi pumirma si Jinggoy tsaka si Senator Bong Revilla, hindi pumirma. At pinatawag pa nga yan sa Malacanang at kinausap, 'di ba? Naalala niyo noon, pero nanindigan niyang dalawang 'yan na hindi kami pipirma diyan. Hindi namin kailangan ng 50 million. I think kung hindi ako nagkakamali si Senator Miriam hindi rin diyan sa impeachment ni Corona. Pero bakit hindi nila madali? Putang ina, matalino 'yun, yayariin sila noon. Masyadong mataas yung knowledge noon na hindi nila maaabot. So, hinayaan na lang nila. Siguro. Hindi ako sure pero parang ganon. Ang tinarget nila, itong dalawa. So, nakulong sila at acquitted tong mga to. Ibig sabihin ng acquitted, hindi napatunayan. So, ano yan? Walang kaso yan. Nakulong, pero hindi napatunayan yung ginawa nila. Acquitted. Tapos sasabihin nyo, nakulong ulit dahil gumawa ng katarantaduhan. Mga tanga. Yung una nga, hindi napatunayan eh. Tapos ngayon, dadalihin nyo. Ay, ito pa. Nasaan na ba yun? Sana ba? Sige, basahin na. Karaniwan, ang isang state witness, isang taong sangkot sa kaso pero binibigyan ng immunity o mas magaang parusa kapalit ng pagtestigo laban sa mas mataas o mas pangunahing akusado. Pero pagtataka kayo, si Bernardo, ang boss ng mga to eh. Yan sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, saka yung iba pa. 'Di ba? Ayan yung mga yung tinatawag na BGC boys. Ayan yung naglilinis o naglalaban ng pera dyan sa casino. Ito ang amo nila, si Bernardo. Tapos ngayon, para mapasok si Bernardo, I think nagbigay siya ng nagbalik siya ng pera, 1 billion ba, 2 billion, di ko alam. Nagturo ng iba ngayon, kaya pumasok siya dyan sa state WPP, Witness Protection Program nga. Putang ina, ikaw yung boss ng mga yan. Ikaw yung pinuno ng mga yan, bandang huli ikaw pa yung bida? Ayon sa NITA, hindi raw minor participant kasi sinasabi dapat minor participant doon sa kaso. For example, ikaw yung nakaka-observe, tauhan ka nito ni Bernardo tapos ikaw yung magtuturo ng mga si Bernardo yan, ikaw yung parang maliit. Kaya ka na papasok sa Witness Protection Program dahil nga, tatargeting ka ng mga to pag hindi ka nakapasok doon. So, sarili raw niyang pahayag, bilyong-bilyong piso ang dumaan sa control, di ba? Bilyong-bilyong piso ang under Bernardo. Okay? Next. Sabi ng NITA, dahil dito, siya raw mismo ang maaring mastermind o pangunahing may pananagutan umano sa anomalya. O kung tutuusin, makikita mo na kagad eh. Doon pa lang sa masasabi natin na body language ni Bernardo habang binabanggit yung mga senador na di umano'y kasabwat nila na binigyan niya ng pera. Putya napapalunok at napapainom ng tubig, natitigilan. Doon pa lang magugulat ka na putang ina, bakit nagiging ganito? Kung totoo yung sinasabi mo, hindi ka matatakot. Diba? Bakit ka natatakot? Kasi by dinadamay mo yung mga taong nakakapagtaka na bakit mo dinadamay. Tapos mali-mali pa yung statement. Iba, binabago ng iba-iba. Yun nga, sabi ng attorney, abogado ng kampo ni Senator Bong Revilla, nakailang beses ng palit ng statement itong si Bernardo. Unang-una, iba-iba yung date. Pangalawa, iba-iba yung pera. Diba? Diyan pa lang, weird. Putang na ba't kung totoo, kung may papel man o wala, kung talagang experience mo o totoo yung sinasabi mo, hindi magtutugma at magtutugma yan. Eto. Sabi dito, ano ang punto ng NITA? Hindi raw dapat bigyan ng immunity ang isang taong mas mataas sa kontrol sa pondo, which is si Bernardo nga daw.
Ang mga paratang ni Bernardo laban sa iba ay aligasyon pa lamang at kailangan pang patunayan sa korte. So yun. Ang ginagawa kasi ng lumalabas kasi dito mga pare, parang pinapalabas na nila na si Senator Bong Revilla ang mastermind. Kaya nga siya ang tinatarget 'di ba? Samantalang si Bernardo is safe. Pero dapat, putang inang to mga to, dapat makasuhan din to at sila maglabas mismo ng ebidensya na nakipagkita sila kay Senator Bong Revilla. 'Di ba? Nakipagkasundo sila, nag-abot siya ng pera, dapat may ganun. Hindi po pwede yung hearsay lang, hindi po pwede yung sabi-sabi. O eto, mas dapat unahin ang pananagutin ang may pinakamalaking responsibilidad. Mabawi ang umano'y nakaw na pera, i-freeze ang mga bank account at ari-arihan habang iniimbestigahan. O, totoo yan. Kasi mga pare, di umano, ito'y may si Bernardo is siya ang pinakamayamang undersecretary sa buong Pilipinas. I think sa buong mundo nga. Kasi may mga properties pa to sa ibang lugar na hindi natin alam. Di umano. Naririnig-rinig lang natin na may mga nagkukwento sa atin na marami daw tong property sa ibang lugar at marami daw tong pera. Undersecretary. Ang ina o ba naman? Diba? O, sa madaling salita, sinasabi ng NITA, ito sabi, kung totoong nahawak ni Bernardo ang kontrol sa pera, mas siya ang dapat managot kaysa gawing testigo laban sa iba. Diba? Dapat, totoo naman. Dapat siya ang managot kasi siya ang parang, ayun nga anong kinalaman ng isang senador sa isang district? Diba? Walang hawak, hindi hawak ng senador yan kasi ang senador national. Itong mga congressman, mga distrikto ang hawak. Kung may anomalyang flood control project dyan, na ghost project, putang ina dapat yung congressman na pinaghihinalaan dun sa lugar na yun dapat ang managot. Bakit senador ang tinuturo? O ito, hindi pa ito desisyon ng korte. Ito ay posisyon o opinion pa lamang ng isang pribadong organisasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. So ito yung mga sinabi ng NITA yan ang nagsabi niyan. So, bakit parang nawawala na tayo mga pare o natatabunan na yung mga flood control issue natin ngayon? Kasi parang eto na lang, dito na lang umiikot yung natin kwento natin Dito na lang kay Senator Bong. So, baka matabunan na. Ayusin ko lang yung camera ko ha. So, parang natatabunan na talaga yung mga may pananagutan dito sa flood control. Eto, si Pangandaman, kilala nyo yan? O, pag-usapan natin yan mga pare, hindi ko na ipapakita yung article. Kasi, lang natin, basahin na lang natin. Okay? So, ito. Ito yung appropriation. So, itinagalog ko na lang. Ito sa Daily Tribune yata to May aligasyon ng mga malawakang katiwalian sa pondo ng bayan, partikular sa tinatawag na Unprogrammed Appropriation o UA. Mga pondong hindi nakatalaga na tiyak na proyekto sa simula pa lamang ng budget. So, ito yung mga unprogrammed. Ito yung parang mga emergency o yung mga nakatabi lang na pondo. So, sinabi ng artikulo na ginamit umano ang UA o ang program bilang paraan para makalikha ng slush funds o discretionary funds, maiwasan ang masuring pagsusuri ng publiko. So maibalik umano ang sistema ng pork barrel na ipinagbawal ng korte noong 2013. O ito yung ang unprogrammed appropriation, ito yung pork barrel noon, 'di ba? Na huling-huli natin yan, nakita na nga natin yan. At ito pa, ang Korte Suprema mismo ang nagbawal na yan. Naglabas sila niyan. Ano ang unprogrammed appropriation? Ito ay mga standby funds na tinatawag. Ito yung maaari lang ilabas kapag may trigger, tulad ng sobrang koleksyon ng kita ng gobyerno. Pumasok na loan proceeds. Layunin, sana ito ay para sa emergency foreign assistance project infrastructure gap. So ito yung mga pondo na parang kailangan ng mabilisan. Hindi na kailangan i-liquidate, yung parang ganon hindi ako familiar sa proseso na yan, pero parang ganon ang nakikita ko o ganon ang pagkaka-explain, pagkakaintindi ko dito. Yung parang mabilisan na kailangan ng pera na gagawin. Diba? For example, bagyo. Yan. Diba? Pag bumabagyo, parang I think dyan kumukuha ng pera para ipamigay relief good, pang bigay dun sa mga tao, 'di ba? Medical assistance. Yan ang diyan kumukuha ng pera.
Pero ayon sa akusasyon, ginamit umano ito para pondohan ang ghost o hindi totoong flood control project, substandard na mga proyekto, mga overpricing at kickback scheme. So, yung unprogram na dapat pang emergency foreign assistance project infrastructure gap napunta dun sa mga bulsa ng mga tarantado. Diba? Ghost project. So, at yung tinawag na ghost project, ibig sabihin may proyekto pero hindi mo nakikita. Ghost. Yan daw ang dyan daw napupunta yung unprogram. So, sino mga nakinabang niyan? Yung mga contractors, yung mga kongresista, diba? O, substandard na mga proyekto. Magpapagawa sila ng project pero hindi full, kumbaga, mumurahin yung binili nilang project o yung binili nilang mga materyales. So, substandard. Imbes na ang babayaran, for example, maliit na halaga. Example natin, 1 million. So, 1 million yung tinipid nila, ginawa nilang 500,000. Yung 500,000, meron tayong nakitang proyekto, pero substandard yun. Ibig sabihin, madali siyang masira. Ang mangyayari, yung 500 na hindi nagamit doon sa pondo na yon, tatabi na nila sa kanila na yon. Di ba? Tapos, pag na alam ko may pondo pa yan para sa mga repair. Meron niyang, I think, every year magkakaroon niya ng pondo para dun sa mga repair nung So, repair na lang sila ng repair, tapos kickback na lang sila ng kickback, kuha na lang sila ng kuha. So, siguro, tipid ulit dun sa repairs. Diba? Dahil nga, substandard, maraming repairs. So, kikita sila ng kikita every year kung may mga repairs. O, next, ito yung malupit. Overpricing at kickback scheme. So, ito yung tinatawag nilang 25% na kickback na kukuha ng ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Yan yung mga mali-maletang sinasabi ni pangalan nga Basta yun, limutan ko na. So, overpricing. Halimbawa, ang pondo lang ng project na yon is 500,000, gagawin nilang 1.2. So, yung sobra doon is kanila na. Di ba? Ganyan ang style nila. Pero ang di-declare nila doon 1.2. Pero ang totoo is, 500,000. So, tubo sila ng malaki. Imbis na yung pera na yun, napupunta dun sa ibang project na pangangailangan, wala na. Overpricing. Example, yung sa paggawa ng mga building sa DepEd, di ba, ang hinihingi ni BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, 5 billion. Ngayon, hindi sila nakakuha kasi may kumausap kay BP Sara na magkano yung kanila dyan, magkano yung sa amin dyan sa 5 billion. Sabi ni BP Sara, hindi, para to sa hindi pwedeng bawasan yan, hindi pwedeng kaltasan yan. Ngayon, ang ginawa nila para makakickback sila doon sa proyekto ng DepEd, nagpatong sila ng another 10 billion. Naging 15 billion. Yung 10 billion na yun, walang kinalaman si BP Sara doon at sa DepEd. So, ang nag-aastos lang sa DepEd 5 billion. Ayun na nga request. Pero dahil sa katakawan ng mga tarantado na to, ginawa nilang 15 billion para makakuha sila dahil nga hindi sila makakickback doon sa hindi sila makakurot doon sa 5 billion na gusto ni BP Sara edi gumawa sila ng paraan para mas tumaas. Okay? Ano ang floodgate scandal? Ito ay tinatawag ito ang tawag sa anomalya sa daang bilyong pisong flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highway DPWH. Sinasabing maraming proyekto ang hindi makita sa aktwal. Kulang ang kalidad o sobra ang presyo. Ito, 'di ba? Under Bongbong Marcos nangyari ang lahat ng katarantaduhan nito, 'di ba? Hawak-hawak niya lahat 'yan. Sa kanya umikot yung mga kakupalan na nangyari dito sa bansa, 'di ba? Tapos meron pang project yung pinuntahan niya sa Bulacan. Parang set up talaga yun yung style niya na yun Pinuntahan niya yung project sa Bulacan, wala nakitang flood control project dyan. Bakit hinayaan mo? Tapos bayad, fully paid yung at sinabi, tapos yung proyekto dyan sa Bulacan. Pero under mo, dapat meron kang tao na mag-iikot dyan para alamin kung talagang may nangyayaring proyekto. Dahil alam mo, Bongbong Marcos, ikaw ang nagyabang ng flood control project. Kaya yan na isip ng mga tao. Meron pala Putang ina, dahil sa kasinungalingan mo, pinatunayan ng langit yung kahayupan ninyo. At dyan na nabunyag yung flood control project na yan. Putang ina, napansin nyo, ulan ng ulan ng mga panahon na yon. Yung pinagyabang nila yung 5,500 flood control project. Ulan ng ulan.
At putya nagbaha. Anong palusot nila? Bilangga ng barko yung flood control? Gago. Okay? Okay, ito. Anong koneksyon ng DBM at ni dating budget Amena Pangandaman? Bilang dating pinuno ng Department of Budget and Management, DBM, si Pangandaman ang nag-aproba ng paglabas ng pondo. Nagse-certify kung may available na pera. Namamahala. So siya lahat yan. Under niya yan, yung mga katarantaduhan na yan. O siya lahat. Siya ang mag-a-aproba kung may pondo, paglabas ng pondo, siya mag-certify ng pera kung tama ba yan. O ayon sa kritisismo, sorry. Talaga pagbalabo mata eh. Kung may maling paggamit ng program appropriation, dapat alam niya ito o may pananagutan siya dahil sakop ito ng kanyang tungkulin. Kaya nga dapat imbitahan din to si Pangandaman eh. Pansinin nyo, bakit nanahimik yan nung panahon na naglalabasan na yung mga nag-uusbungan na yung mga flood control project, yung mga pera na yan, yung mga unprogram na yan. Bakit siya nanahimik? Dapat ito ang tinatanong. Paano na-release yung pera na yan kung hindi tama yung pag-asikaso ng unprogram? Diba? May nagsasabi rin na, ito sabi dito, hindi niya napigilan ang pagdagdag ng unprogram sa Kongreso. Ipinagtanggol pa niya ang legal at hindi pork barrel ang under program. Unprogram appropriation. So, alam ko, pinatawag to para sinasabi, hindi to pork barrel, para may gumanon siya. Ang issue ng PhilHealth, ito. PDIC, ito, maganda to. Inutusan ang PhilHealth na maglabas ng PDIC naman 117 billion para punuan ang UA na umaabot ng mahigit 200 billion. Sinasabi ng kritiko na ito raw ay pagkuha ng reverse funds ng GOCCs para pondohan ang unprogram. So putang ina, hindi pa sila nakontento doon sa unprogram na nandun na. So sa reserve funds, hindi pa sila nakontento, kumuha pa sila doon sa reserve funds ng PhilHealth at inilagay doon sa, which is bawal na bawal. Nasa constitution niya na hindi kayo pwedeng maglipat ng pondo sa isang ahensya at ililipat sa national budget para dyan sa unprogram na yan. Diba? Hindi po pwede yun. Nasa constitution yun. At alam nyo yan, mga gago. Ayon sa pahayag, 731 billion ang under unprogram appropriation sa 2024. Mas mataas kaysa sa original na proposal. So 141 billion mula 2023 hanggang 2024 ay inilabas para sa flood control. Putang ina, laki no, gago. Tinatayang 3.4 trillion ang umano'y kabuuang nawala dahil sa manipulasyon ng budget sa loob ng 3 taon. Ang tindi, trilyon ang pera nawawala sa bayan. Putang ina, isipin mo yung trilyon, mga pare. Isipin nyo si Kulaong. Parang ganyan ang pera ni Kulaong, trilyon. Putang ina, trilyonaryo yan. Ano ang panawagan ng mga kritiko? Pananagutin ang may responsibilidad, ilandad ang buong detalye ng pondo, mabawi ang mga nawawalang pera, iwasan ang pagbalik ng sistema ng pork barrel. Putang ina talaga. Pag nakikita ko, pag naiisip ko yung mga pera na to, mga pare, putang ina, tax natin to, binabawasan tayo ng 12% na tax para sa bawat pagkain binibili natin, putang ina, yung value added tax, di ba? Tapos meron pang yung income tax. Puta, mapapailing ka na lang, tapos ninanakaw lang ng mga to. Okay sana magbayad. Alam nyo, hindi naman natin kalaban yan. Tangin to ni Recto eh. Isa rin tong gago na to eh. Ayaw mo nang mautusan, putang ina mo, tapos ayaw mo pang batikos, gago ka. Ano ka rin pala, kupal ka rin, magnanakaw ka rin. Sibling hindi magnanakaw yan, si Recto. Ang inang yan. Okay, dito tayo. Mahalagang tandaan. Ang mga ito ay mga aligasyon at kritisismo. Ang anumang pananagutan ay kailangan pa ring imbestigahan, patunayan sa korte, dumaan sa legal process. Kailangan tong sagutin ni Pangandaman. Patawag dapat si Pangandaman dyan. So, this is the summary natin to. Ang paglobo at paggamit ng unprogram nakakagulat. Ang lumobo talaga. Pucha, sinasabi ko, hindi pa sila nakontento doon sa nakalagay doon. Kumuha pa sila doon sa reserve funds ng PhilHealth at doon sa PDIC.
'Di ba? Tangina ito parang ito yung pinalitan, yung unprogram appropriation, ito yung pinakabagong o makabagong pork barrel. Na kahit itanggi nila ng itanggi mga pare, hindi mawawala o hindi nila malilito ang mga Pilipino na ito ay putang ina pork barrel din yan. So putang ina dapat ito mga pare panagutan ng mga opisyal na to na putang ina ito yung may hawak ng pondo kung bakit nare-release yan. Hindi lang ito dapat panagutin. Pati yan si Romualdez tsaka yan si Bongbong Marcos na putang ina sila under kay Bongbong Marcos. Putang ina nangyari lahat ng mga katarantaduhan na to. Hindi mo alam? Imposibleng hindi mo alam, gago. Ay nako, ako na lang, putang ina talaga. Kawawa ang Pilipinas sa mga hayop na to. O dito tayo kay Soto, putang ina to ni Soto. Naalala niyo yung pinagsasabi ni Soto pagpatungkol dyan sa sa korte, yung bibigay ng korte ng unconstitutional daw yung ginawa sa impeachment o yung article of impeachment ni BP Sara. Di ba nagsalita siya na mga yan. Mali daw yung ginawa ng Korte Suprema, hindi daw tama. Binabago daw nila o putang ina ngayon. May mga concern tayo mga abogado, mga kilala natin na magrereklamo dito kay Soto. Yan, sana may ethics yung hayop na yan. Para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary. Naghain ng petition for indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Soto III ang isang grupo ng mga abogado sa Supreme Court ngayong hapon. Kabilang narito si Attorney Ferdinand Topacio at Vice Mayor Harold Respicio. Kaugnay ito ng mga pahayag o kritisismo ni SP Soto laban sa Korte Suprema matapos na pagtibayin ang pagdeklarang unconstitutional sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Kasi nga mga pare, ito ko sa inyo. Kasi parang ang pinapalabas ni Soto dito dahil sinasabi niyang mali ang desisyon ng Supreme Court o ng mga judge dyan sa Supreme Court, yung mga abogado dyan, parang pinibigyan niya ng doubt yung mga Pilipino na huwag magtiwala dito sa Supreme Court. 'Di ba? Na hindi naman po pwede. Puta, Supreme na nga yan eh. Mas-Supreme ka pa ba dyan? Dapat sa'yo Supreme President Soto. Hindi dapat sa'yo Senate President. Supreme President, mas Supreme ka pa dyan sa Supreme Court. Ilan to? Abogado ka ba? Abogado ka, sir? Doon nga, ang tanong nga lang ng mga tao dyan abogado ka ba? Bakit ka parang mas magaling ka pa dyan sa mga abogadong nagsunog ng kilay para dyan sa profesyon nila? Putang ina, ikaw nag-aachichi ka lang. Tapos sasabihin mo mas magaling ka? Gago mo pala. Kining ina ka. Kaya nga itong mga abogado na to, syempre bilang isang alagad ng korte, itong sila Attorney Respicio, sila dyan si Attorney Topacio, putya hindi pwedeng babuyin ang pinapangalagaan namin, ang Supreme Court. Hindi po pwedeng baguhin niya bilang alagad ng batas, bilang alagad ng korte, bilang tagapag-implement ng batas. Hindi mo pwedeng ibabuyin yan. Putya nagbibigay ka nga ng ibang thinking dun sa mga taong, lalo na dun sa mga Pilipino na hindi nakakaintindi sa diskarte ng Supreme Court o dyan sa profesyon ng Supreme Court. Diba? Hindi natin maiiwasan yan mga pare na mag-isip sila, tayo magtiwala sa Supreme Court na hindi naman po pwede yun. Kaya nga, ngayon, ang gusto nilang mangyari dito kay Soto, tama indirect contempt. Tapos may ethics pa yan. Which is tama yung ginawa nila. Putang ina, hindi naman po pwede yung magkaganyan kasi sigaw ka ng pa-interview, nasasabihin mo mali yung Supreme Court. Duterte. Ayon sa mga petitioner, pinasasama nito ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng taong bayan. Sinasabi ko, di ba? Parang ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber. Gago, di ba? Kasi nga, unang-una, mga pare, hindi ko naman sinasabing na okay lang na ordinaryong senador ka na magsabi ka dyan. Putya, ikaw ang nakaupong SP Ikaw ang Senate President Kaya batang lahat ng sasabihin mo, lahat ng babanggitin mo, medyo damay yung buong Senado. Dahil sa mga statement mo, putang ina, mali ka na. Sabihin mo, binabago yung rules,
hindi tama yung desisyon, anong kagaguhan yan? Kaya kaya tama yung ginawa nitong mga abogado na to na magsampa ng reklamo ng indirect contempt. Putang ina. Alam nyo, wala talaga nung umupo tong dalawang to. Tignan nyo, nung umupo siyan si Soto, tsaka yan si Lacson dyan sa Blue Ribbon, tsaka yan bilang Senate President si Soto. Putang ina, nagkagulo niya dyan sa Senado. Nabababoy. Putang ina, ang ganda na nung panahon ni Senator Chis eh. Tsaka ni Senator Marcoleta okay na eh. Dumadaloy, gumaganda yung atake. Oh. Puta, nung umupo tong dalawang to, parang naging naging Congress na yung Senate. Putang ina. Naging clown ang mga tao dyan. ng ating Kongreso. First, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court. Yon ang sinasabi ko sa inyo. Parang ang pinapakita dito ni Soto dahil sinasabi niyang mali o yung hindi tama o binabago ng Supreme Court ang rules, pinapakita niya o parang pinapahiwatig niya sa mga Pilipino na hindi tayo dapat magtiwala sa Supreme Court kasi bago nila. Yun yung mali na hindi dapat gawin ng isang Senate President. Unang-una, Senate President ka pa man din. Kahit hindi ka naman dapat nandyan. Putang ina, tapos sasabihin niya, matagal na ako dito kaya alam ko na yung patsikot ng Senado. Putang ina, matagal ka na dyan. Bakit gunggong ka pa rin? Diba? Tagal mo ang gunggong. Hayop eh. Being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Binigyang diin ng mga petitioner hindi nararapat ang mga pahayag ni SP Soto bilang pinuno ng Senado. Bilang kaparehong sangay ng gobyerno, nararapat anilang igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. Puta, dinaig ka pa ni Lito Lapid, Soto eh. Nakina si Lito Lapid nagsalita nung nag-convene na yung, 'di ba, yung nag-convene ng impeachment court na yung Senate. 'Di ba? Sinabi ni Lito Lapid na kung ano yung sabihin, kung ano yung desisyon ng Supreme Court, susundin ko 'yan dahil Supreme Court 'yan, 'di ba? Please, pukin ng ina mo, panis ka kay Lito Lapid 'yan. Partida, hindi pa nagsasalita. And tinarget niya yung ponente. Samantala sa mensahe ni SP Soto, sinabi niya na hinihintay pa niya ang kopya ng reklamo mula sa korte. Ayon pa sa grupo ni Attorney Topacio, maghahain din sila ng ethics complaint laban kay SP Soto, kaugnay ng mga pahayag nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Yan si Soto, dapat mawala na yan bilang SP. Oh, putang ina, nakakahiya yung Senate dahil ang daming pwedeng maging dyan. Senate President, wag lang si Risa, ha? O tsaka yung mga si Kiko, putang ina, walang alam yun. Si Bam, tahimik lang. Hindi pwede, dapat yung Senate President natin dyan, medyo, alam mo, matapang, abogado, may alam talaga, hindi yung nag-aalam-alaman lang, kagaya ni Kiko, matching. Na anak ng puta, kala mo gago eh. Walang alam yun. Tangina, nagmamagaling lang yun. Para para kunyari, matapang sila. Pucha, pag nagkagerap, tapos umalis kayo ng Pilipinas, bukin ng ina nyo, babatuhin ko kayo talaga. Pag nakita ko kayo, gago kayo. Kasi, nila pinoprovoke nila eh. Putang ina, pag yan, yung China na yan, pumalag sa atin yan, nilabanan tayo. Tapos, sinong mamamatay? Sinong frontliner? Yung mga sundalo. Putang ina kayo mga senador. Nasaan kayo? Baka lumipad kayo bigla. Lalo ka na, Kiko. Inang-ina mo, baka sa suntukan, di ka pa manalo, tanga ka. Hindi, di ba? Putang ina, yung mga sundalo, ang masasakripisyo, pag naggera tayo, lumaban tayo ng gera o nakipaggera ang China sa atin. Putang ina, sila ang kawawa. Hindi yung mga senador na maiingay na to. Ito si Risa Ontiveros, pukin ng inang yan. Tandaan nyo to ha, putang ina, pag kayo nawala, naggera ng Pilipinas sa China, ginera tayo ng China, pag kayo lumipad, pukin na, babatuhin talaga kayo. Babatuhin ko kayo ng tae, pukin ng ina ninyo. Totoo, nagigil ako sa mga katarantaduan ito eh. Putang ina, lahat tayo lalaban dyan. Dami ng walang utak talaga eh. Anyway mga pare, kung nagustuhan nyo yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paring RJ sa Facebook page, Paring RJ TV sa YouTube.
at paring RJ Banatero sa TikTok. Huwag nyo kakalimutan Vox Populi every Saturday 6 to 8 p.m. at SMNI DZAR 1026. O yan ha, maraming salamat mga pare, pasensya na at medyo natatagalan ng ating mga videos. Syempre, busy rin tayo. Pero tatry natin araw-araw yan. Kung maaari nga, twice a day kung kakayanin ng utak natin. Maraming salamat mga pare. Huwag kalimutang mag-subscribe o kung may time pa kayo, kung gusto nyo talagang mag-support dito sa ating channel, pwede kayo mag-join. Andyan yung mga join natin. Pwede tayo mag-join dito sa ating channel. Exclusive yan. Alam ko may monthly yan, pero hindi naman ganun kalaki. Pero kung gusto nyo makasupport o sumuporta dito sa ating channel, kung wala naman kayong, hindi nyo naman kaya mag-join, pwede naman po kayong mag-share at mag-likes lang. Mahalaga na yan yung likes tsaka share ninyo. Kasi dyan na sinishare o dyan tayo pumapasok sa algorithm ng YouTube. O pag kung wala talaga, share, like, manood lang tayo. Huwag natin skip yung ads para magtuloy-tuloy ang ating channel. Dahil dyan tayo ginaganahan sa mga likes and share ninyo. Maraming salamat mga pare at asahan nyo tuloy-tuloy ang bibigay ng tamang balita o tamang opinion o mahalaga o hindi fake news itong channel natin, yung paring RJ TV. Hindi tayo papayag na kainin tayo ng sistema dito sa lipunan. Kahit ginigipit na ang Banateros, tuloy-tuloy lang ang laban. Walang iwanan, walang sukuan to hanggang dulo na to mga pare. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.